Attention to everyone. This is only a replay of a past radio program of Veritas 899. Kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama, at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman, at ang kadilimay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Mga kaibigan, mga kasama, avid listeners of this program, ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, makita at mapakinggan sa website ng RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Ang inyong kapatid sa palatuntunan, ang kapatid na Shilbert Dondoyano Sr. alias Veritas, ang magpapatuloy sa mga gawaing pagbigay sa inyo ng mga kasagutan na sinasabi nating ang liwanag, mga liwanag sa ating pananampalataya, pananampalatayang Katoliko. Kay araw na linggo, kasi nasa araw na linggo ang ating palatuntunan. Every Sunday from 12 noon to 1 p.m. mga kaibigan at mga kapatid. Kay Pizza 4 ngayon, no? Pizza 4 sa buwan ng Agosto. So, unang segment sa palatuntunan natin, no, sa buwang Agosto. Of course, nasa 2013 pa ang ating taon. Okay, binasa natin ang Isaiah 5:20 sa pagsimula, no, sa ating palatuntunan ngayon. Isaiah 5:20. Ating uulitin. Kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama ninyo, at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawa ninyong kadiliman, at ang kadilimay itinuturing ninyo na kaliwanagan. Ang lasang mapait, ang sabi ninyo, ito ay matamis. At sa lasa ng mga matamis, sabi ninyo, ito ay mapait. Mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, bakit binasa natin ito? Last program po natin, no? Sa nakaraang linggo, binanggit natin ang bersikulo, pero hindi natin binasa ng buo kung ano talaga ang buong nakasulat, no, sa Isaiah 5:20. Ngayon ating binasa na. Binasa natin ito, mga kaibigan at mga kapatid, dahil naghahayag ito tungkol sa
maaring maging ugali ng mga tao. Maaring maging ugali ng mga tao. Bakit kailangan nating pag-usapan ito? Dahil, siyempre, tingnan natin ang ating mga ugali. Kung tayong mga Kristiyano ay mga Kristiyano, binanggit na natin. Kung tayo ay mga Kristiyano, dapat ang ugali natin Kristiyano. At ang ugaling Kristiyano ay dapat susunod sa mga katuroang Kristiyano. At ang sinabi dito sa talatang ito, ugali ng tao. Ano ang ugali ng tao ang sinasalaysay dito? Sabi, kawawa kayo, mga baligtad ang isip. So, kung ang ugali natin ay ito, baligtad ang isip, anong baligtad ang isip? Halimbawa, sinabi dito, ang baligtad ang isip, na ang mabuting gawa daw ay minamasama. Oo, tayong mga Kristiyano, may mga ginagawa tayo na nagpapatunay na tayo'y mga Kristiyano, pero minamasama naman sa iba. May naalala akong pahayag galing sa isang atiyo. Pahayag galing sa isang atiyo. Pag sinabing atiyo, hindi naniniwala na may Diyos. Na sabi niya, nag-comment kasi siya sa ating kinikilalang santo o isang banal, kinikilalang mabuting tao. Wala pong iba. Ang ibig po nating sabihin si Mother Teresa of Calcutta, no? Mother Teresa of Calcutta. Mabuting tao. Huwaran na pagka-Kristiyano si Mother Teresa po natin, no? Mga kaibigan at mga kapatid. Pero merong nakagawa pa, no, sa pagtuligsa sa kaniyang example o halimbawa na ipinakita niya noon. Hindi ko na lang pangalanan, no? Ayaw kong pangalanan ang pangalan sa atiyong yon, no? Yung sinabi kong hindi naniniwala sa Diyos. Nag-comment siya na yung ginawa daw ni Mother Teresa na pagbibigay sa mga nangangailangan, yung pagtulong sa mga nangangailangan, yung may sakit na walang nag-asikaso na maipadala sa ospital, ay tinutulungan niya. Tinutulungan niya ang mga kawawa. Sa madalit salita, mapagbigay, mapagmahal sa kapwa, at higit sa lahat sa mga mahirap. Sabi ng atiyong yon, sabi niya, ang ginawa daw ni Mother Teresa ay parang ginawa niyang tamad ang mga taong mahihirap. Ang dapat daw niyang gagawin ay turuan niyang maghanap buhay ang mga taong yon, no? Ang mga mahihirap. So, sabi niya, sa ginawa daw ni Mother Teresa po natin, parang ini-spoiled nila. No? Ini-spoiled niya ang mga mahihirap dahil bigay lang siya ng bigay, tulong siya ng tulong. Hindi niya tinuruan ang mga taong yon na maghanap buhay. Kaya sabi niya, si Mother Teresa po daw ay masama na pagkatao. Sa ating mga Kristiyanong naniniwala na tama po, mabuti po ang ginawa ni Mother Teresa, ay masakit po sa atin yon. Masakit, no? Alam nyo, si Mother Teresa of Calcutta, nang buhay pa siya, tinawag na siyang a living saint. A living saint. Dahil talagang ang mga ginagawa niya ay very, very halimbawa. Talagang huwaran ang kaniyang pagkatao.
huwaran ang pagkababae niya. Sa tingin ko, kung lahat ng mga babae ay katulad niya, siguro kung may problema man ang ating daigdig, hindi gaanong problema kung ano ang tingin natin sa daigdig natin ngayon. Kung hindi man totally mabuti, no, ang pagtingin natin sa ating daigdig, siguro kung yan, no, kung ang mga babae natin ay katulad niya, maganda siguro ang makikita natin sa ating mundo. Ang pagtulong natin sa kapwa ay kinakailangan dahil yan ang pagpakita, no, sa ating love o pagmamahal sa ating kapwa. Yung sinasabing pagturo sa mga tao na maging responsable sila, hindi na siguro kailangan pang sasabihin natin yan dahil common sense naman yan, di ba? Tayong namumuhay, talagang bakit namumuhay tayo? Yung mga nagtatrabaho, para may makakain. Pero hindi po ibig sabihin na kung may maitulong ka sa mga nangangailangan dahil wala sila, hindi mo na lang tulungan dahil takot kang maging spoiled, takot kang maging tamad sila. Wala namang talata dito sa Biblia na masama ang pagtulong. Wala. Katulad sa ating Panginoong Diyos, pwede nating sabihin na makapangyarihan siya. Talagang makapangyarihan naman ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Pero hindi tayo pinilit ng Diyos na tayo'y maging responsable. Hindi tayo pinilit sa Diyos na kailangang magtrabaho tayo. Kaya may mga naging tamad sa atin. Siguro ako kabilang na, no? Hindi naman tayo pinilit ng Diyos. At saka hindi naman bumaba ang Diyos dito ng personal na tinuturoan tayo na, "Oy, Dodong, Inday, dapat kang maging responsable at gagawin mo ito. Tuturuan kita." Hindi naman bumaba ang Diyos dito sa langit at tinuturuan tayo ng personal. Dahil common sense naman yata yan. Kung ang tao kailangan niya ng pagkain, talagang may gagawin siya, parang may makakain siya. Di ba? Pero ang Diyos, marami siyang binibigay sa atin na kahit na tamad tayo, di ba? Kahit na irresponsable tayo. Di ba? Yung ilaw, yung buwan, yung bituin, yung araw na kinakailangan kinakailangan natin. Dahil kapag walang araw, puro dilim lang, anong mangyayari sa atin? Di ba? At ang liwanag sa araw, no, nagaling sa Diyos dahil ang araw ay gawa ng Diyos, ay lahat, no, ma-benefited. Di ba? Kung kailangan natin ng araw, ang araw ay binigyan tayo ng liwanag. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? At wala siyang pili, no? Masamang tao man o hindi, ang araw ay sisikat tuwing umaga. At hindi namimili ang araw kung sino ang bigyan niya ng liwanag, di ba?
Hindi siya nagsasabi na, yung mga mabubuti lang ang bigyan ko ng liwanag. Hindi. Kahit na tayong mga masama, nakatikim tayo sa liwanag ng araw. At ganoon naman sa tubig. Ang tubig na gawa ng Diyos, hindi namimili kung sino ang kaniyang painumin, di ba? Lahat masasama at mabubuti pwedeng makainom ng tubig na galing sa Diyos. So, ibig sabihin, kung ginawa ni Mother Teresa ang pagbigay, ang pagtulong sa mga nangangailangan, parang reflection rayon, no? Reflection. Yung ipinakita ni Mother Teresa ay parang yung ipinakita ng Diyos sa atin. Dahil mapagbigay ang Diyos. Di ba, mga kaibigan at mga kapatid? Sa pagbibigay ba na ginawa ng Diyos, sa liwanag, sa pagkain, lahat-lahat, no? Sa hangin na ating inihip na para tayo mabuhay. Bakit? Sasabihin ba natin na ginawa tayong spoiled ng Diyos? Ginawa tayong tinuruan tayo na maging irresponsable? Hindi naman. Dahil may isip naman tayo. Kung gusto natin na maging responsable, kung gusto tayong hindi maging tamad, pwede naman. Di ba? Bakit sinabi natin yan, mga kaibigan, mga kapatid? Dahil para mag-isip tayo. Huwag tayong madala sa mga, sabi dito sa Biblia, sinabi pa dito, kawawa. No? Kawawa kayo, mga baligtad ng isip. Bakit kawawa sila? Dahil naligaw sila ng landas. Wala sila sa katotohanan. O bakit? Biro mo, sabi dito, ang mabuting gawa ay minamasama at ang minamabuti naman iyong masama. Ang mabuting gawa ay minamasama at ang minamabuti naman iyong masama. At ang kaliwanag ay ginawang kadiliman at ang kadilimay itinuturing na kaliwanagan. Babalik ta rin. Bakit nakasentro tayo sa talatang ito ngayon, mga kaibigan at mga kapatid? Dahil ang ating simbahan, ang simbahan ng ating Panginoong Hesukristo na natatag niya noong unang siglo, na hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa kanyang trabaho sa pagtuturo sa atin kung ano ang kasalanan at kung ano ang hindi kasalanan, kung ano ang tama at mali. May mga tao ngayon ang tumutuligsa sa simbahan na yung tinuro ng simbahan na ito ay tama, sabi nila ito ay mali. Ginawa nilang mali ang tama. Dapat ma-aware kayo, mga kaibigan at mga kapatid, kung sino ang nagdadala ngayon sa katotohanan. Dahil ang katotohanan na dinala ng simbahan na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, may mga taong babaligtarin nila. Sabi nila, ito, mali. Ang ibig po nating sabihin, ang tema po natin na hindi pa natin tinapos. Hindi pa natin tinapos ang tungkol sa pagtuligsa natin sa paggamit ng kontrasepsyon. Sinabi na natin na ang pagbabawal ng contraception sa pagplano ng pamilya, itong turong ito, hindi ito bagong turo. Pero yung iba dyan, yung sinabi dito sa Biblia na baligtad ang isip, ibahin nila ang istorya. Sabi nila, ang turo daw sa simbahang Katoliko
na mali at bawal ang paggamit ng contraception. Kasalanan ito, intrinsically evil po ito. Sinabi dyan sa ating katekismo, yung Catechism of the Catholic Church, no? Intrinsically evil yung contraception, yung hadlangan mo ang pagtagpo ng dalawang elemento na makagawa ng buhay. Ibig po nating sabihin, yung egg cell ng babae at saka sperm cell ng lalaki na sa pagmamahala, no, ng mag-asawa ay makabuo sila ng bagong buhay. Oh. Itong paghadlang sa bagong buhay na magawa nito, no, sa pamamagitan ng pagmamahal sa mag-asawa, hahadlangan ng tao. Ito ay sinasabi nating contraception. At ito ay bawal talaga sa ating pananampalataya sa Diyos. Pero sabi nila, binago daw ang turo sa simbahang Katoliko dahil ang original daw na turo ay hindi po bawal ang contraception. Kailan po ba binago yan ng simbahang Katoliko? Yung Humani Vitae ni Pope Paul VI? Nagsimula daw ang turo na mali at kasalanan ang contraception. Nagsimula daw ang turo na yan nung encyclical letter ni Pope Paul VI na pinamagatang Humani Vitae. So, ibig daw sabihin para nila na before Humani Vitae, ang ating simbahan daw ay sumasang-ayon sa contraception. Binago lang daw sa ating simbahan ang turo na yan. Hindi po. Dahil nung nakaraang palatuntunan natin, binasa natin ang Genesis 38:8-10 nang si Unan ay nag-contraception sa pamamagitan ng withdrawal. Nagalit po ang Diyos sa kanya at pinarusahan siya ng kamatayan. Hindi ko nabanggatin, no, ang buong istorya sa kaso ni Unan dahil baka maubusan na naman tayo ng oras. Hindi na natin mahayag ang dapat nating mahayag na hindi natin nahayag sa nakaraang palatuntunan natin. Okay, nasa chapter 3 na po tayo sa ating tema tungkol sa contraception. Okay, at kahit na mga yung tinatawag nating ama ng Protestantismo, okay, bakit bang gusto lang nating balikan ito? Dahil importante po ito. Importante po ito sa pagbigay linaw sa inyo at sa bigay sa inyo ng mga katibayan na hindi po nagsimula ang turo sa pagbabawal ng contraception sa pagdating ni Pope Paul VI, yung encyclical letter niya na Humani Vitae, na intrinsically evil yung contraception. Hindi po bagong turo yan. Pinapalakas lang niya, no? Pinapalakas lang ng Santo Papa ang turo niya yan. Dahil meron kasing mga Katoliko na parang pabago-bago ang isip. Kaya yung Humani Vitae na encyclical niya, pinaliwanag niya kung ano talaga ang turo ng simbahang Katoliko. Hindi po binago. Nag-affirm lang si Pope Paul VI na para malaman nating mga Katoliko na yan ang turo natin. Huwag nating babaguhin. At isa sa mga patunay natin ay ito. Dapat malaman ninyo kung sino si Martin Luther, sino si
Si John Calvin, sino si John Wesley, no? Ang mga protestante, no, ito ang eksistensya nila, wala pa ang encyclical letter ni Pope Paul VI. Meron na silang mga tinuro, no, na sumasang-ayon sila sa turo na ng Katoliko na noon pa ipinagbabawal na ang paggamit ng contraception. Okay, balikan muna natin yung si Martin Luther. Yung babasahin ko ulit itong pahayag ng Catholic Answers, no? Galing ito sa website ng Catholic Answers. May paragrapo dito na gusto nating ulitin sa pagbabasa. Dahil binanggit po dito si Martin Luther, John Calvin, John Wesley na lahat mga protestante na sila ay sumasang-ayon. Hindi nila binago ang kung ano ang nalalaman nila sa Katoliko, ng Katoliko pa sila, especially Martin Luther, dahil si Martin Luther sa hindi pa siya nag-rebuilde sa pananampalatayang Katoliko. So, alam niya kung ano mga turong Katoliko. At hindi niya binago sa pag-alsa niya o pag-rebelde niya sa simbahang Katoliko. Oo, sabi dito, the apostolic tradition's condemnation of contraception is so great that it was followed by Protestants until 1930. So, yung turo na ang contraception ay mali, talagang yan na ang turo noon pa na sinuportahan ng mga protestante hanggang 1930. So, before sa taong 1930, lahat ng mga Kristiyanos na relihiyon, pag sinabing Kristiyanos na relihiyon, kasama na ang mga protestante dyan. Dahil yung mga protestante, matawag din natin sila mga Kristiyano. Sumasang-ayon sila sa turong Katoliko na bawal ang contraception. Until 1930, hanggang 1930. Dahil yung sinabi natin sa nakaraang palatuntunan natin, ang unang protestante kasi na grupo na binago nila ang turo na yan, yung dinawag nating the Anglican Church. Yung Anglican Church na founded by King Henry VIII. Na alam naman natin kung balikan natin yung si King Henry VIII. Yung noon, depender siya sa Catholicism, pero naging kalaban siya sa Katolisismo. Nagrebelde siya sa Katolisismo dahil hindi siya pinayagan ng Santo Papa sa hiling niya na makig-divorce siya sa kanyang asawa, no? Na si Catherine. Bawal po kasi yung divorce sa simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natakot ang Santo Papa na tanggihan ang hiningi ni King Henry VIII na kung tutuusin, kung takot pa ang Santo Papa na patayin siya, dahil si King Henry VIII kasi magawa niyang patayin ang ating Pope. Pero hindi naman niya pinatay ang ating Pope. Huh? Ang ginawa lang niya dahil hindi siya pinayagan sa gusto niya, humiwalay siya. Pumunta siya doon sa England at tinatag niya yung Church of England. Ang grupo niya na Anglican Church ang unang nagbago sa turo na yan. Noong 1930, ang dahilan sa ating research dahil sa social pressure. Parang politika ba, no? Ang nangyari sa pagbago ng Anglican Church, ng isang protestante na religion. Parang politika ba, no? Bakit, no? Dahil siguro naisip nila sa grupo ng mga protestante na yon, yung mga Anglican, na
pina-prioritize nila yung kung ano ang gusto ng tao. Kung ano ang gusto ng tao, pinagbigyan nila na kahit mali ito. Talagang mali naman ang paggamit ng contraception noon. Paturo na yan. Kahit na sa Old Covenant o Old Testament, talagang bawal na yung hadlangan mo ang buhay na bagong magawa. Talagang bawal yon dahil ang Diyos lang ang pwedeng makahadlang, no? Yon, mga kaibigan at mga kapatid. So, yung sabi nila na ang bawal ay yung abortion lang, mali po yun. Hindi lang abortion. Kahit na contraception, pinagpabawal. Parang politika, no, ang nangyari sa pagbago sa turo na ito, no? Dahil, halimbawa, mga politiko natin ngayon, hindi sila after talaga sa kung ano ang tama at mali pagdating sa politika. Di ba? Hindi lang ako magsasabi ng mga pangalan dito kung sino-sino sila. Alam nyo kung sino-sino sila. May mga politiko po tayo na hindi na nila inisip na ito ay tama ba o mali. Ang importante, makuha nila ang tao na ang mga tao ay buboto sa kanila. Di ba? Kahit na kung ano pa ang mga religion nila, walang pake sila. Basta makuha lang nila ang boto, di ba? Di ba, mga kaibigan at mga kapatid? So kung ano ang gusto ng tao, kahit na ito ay mali sa ating pananampalataya, dahil meron silang makuha, yung ano nila, yung pagsuporta, makuha natin dahil binigyan natin sila sa kung ano ang gusto nila, di ba? Yun kasi ang gusto ng tao na makuha ang sarap at iwanan ang responsibilidad. Sa turo kasing Katoliko, kung gagawin ng mag-asawa yung paglalove making dahil nagmamahalan sila, sacred po ito. Wag po nating buwagin yung responsibility. Buhay, pasalamat tayo na may bagong buhay, may maging anak tayo. Oh? At the same time, responsibility po natin yan. Kung ano ang makuha natin na yung kaligayahan, no, sa unitive aspect sa matrimony, huwag nating buwagin yung procreative. Yung sa natural process ba, yung natural law. So ang nangyari, yan ang gusto ng tao na yung iwasan yung responsibility, yung kaligayahan lang sa unitive aspect ng matrimony, yun lang ang gusto nila. Para yung mahuhulog tuloy na yung pag-aasawa nila, yung nakasentro lang siguro sa last, no? Di ba? No, mga kaibigan, mga kapatid, yan ang gusto ng karamihan. Kaya naisip ng Anglican Church noon na payagan na lang natin, baguhin natin ito, parang mas makakuha tayo ng suporta. No? Pero ang Katoliko, hindi binago ito kahit na aatakihin pa, kahit na mawala ng taga-suporta ang Katoliko, hindi niya magawang baguhin ito. Dahil turo ito ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit baguhin natin ang turo ng Diyos? Itong nangyayari, kaya nga merong mga Katoliko ang humihiwalay dahil hindi nila nauunawaan ang mga turong Katoliko. Di ba? Isa ito. Ito pa, yung same-sex marriage, gawin pa nilang tama. Yung mag-reflect naman kayo, yung kahit na yung Isaiah 5:20 lang na dapat malaman natin na may mga taong babaligtarin kung ano ang tama. Dapat kailangan nating alamin kung ano talaga ang tama. Sabi dito, the apostolic tradition's condemnation of contraception is so great that it was followed by Protestants until 1930. 1930 kasi binago nila sa grupong Protestante. At ginaya ito sa mga ibang grupo ngayon, no? Especially yung mga Iglesia ni Cristo.
Meron akong video kung paano nila minamali yung tamang turo ng Katoliko. Biro mo yung Natural Family Planning or NFA, NFE, no? Natural Family Planning. Yun ang tama para sa atin na pagplano sa pamilya. Natural Family Planning. Pero sabi nila, ito daw ang immoral. Ito daw ang mali. Yung Natural Family Planning. Biro mo, yung ibang mga grupo na hindi Katoliko, hindi nagsasabi ng ganyan. Dahil para sa kanila, okay ang dalawang klaseng family planning na yan, yung natural at saka yung sabi nila contraceptives, no? Pero sa Katoliko ay bawal talaga ang contraceptives o yung contraception. Natural family planning lang ang inalaw o pinapayagan sa turong Katoliko. Yung iba, yung dalawang klase na yan ay para nila tama. Yung sa Iglesia ni Cristo, matindi. Biro mo, yung pagplano sa pamilya na gagamit ng contraception, yun daw ang tama. At saka yung natural ay mali. Tinatawag pa nilang immoral, no? Hindi ko sinisiraan ng Iglesia ni Cristo, no? Dahil meron akong ebidensya po nito, no? Meron akong video po sa bahay. Kung gusto niyo siguro sa susunod i-play natin dito, no? Kahit na audio na lang mapakinggan niyo, no? Na yung natural family planning, sabi ng mga ministro nila, ay yun daw ang immoral. For Diyos, Espiritu Santo. Alam po naman natin na nagbabasa sila ng Biblia. Di ba? Pero wala tayong nabasa sa Biblia na yung natural family planning ay masama at immoral. At ang ginawa nilang tama, yung contraception na malinaw sa Biblia na ang contraception ay mali. Yung sa kaso ni Unan, halimbawa yun, pinakamalaking halimbawa sa Biblia. Yung sa kaso ni Unan na mababasa natin sa Genesis 38, 8-10, mga kaibigan at mga kapatid. Tandaan ninyo yan. Mag-ingat tayo sa mga tao ngayon, sa mga mangangaral ngayon, na yung tamang turo ay gagawin nilang mali at saka yung mali gagawin nilang tama. Hindi pa sila nakontento yung pagbaluktot nila sa turong Katoliko tungkol sa imahen, di ba, yung mga larawan. Nasa Biblia po, dalawang uri ang mga images. Yung idols na ipinagbabawal ng Diyos, na yung mga imahe na ginagawang Diyos. Pero hindi po lahat images ay idols. Meron pong tinatawag nating sacred images. Like cherubs, cherubim, yung mga larawan ng mga santo na hindi ginawang Diyos. Pero kung sila ang magtuturo, minamasama nila na yung mga larawan daw natin, kabilang daw yun sa mga ipinagbabawal ng Diyos. For Diyos, Espiritu Santo, no, mga kaibigan, mga kapatid, wala tayong mababasa sa Biblia na yung mga imahin o mga larawan ng mga santo ay mga Diyos-Diyusan yun. Wala po. Dahil hindi tinuro ng Katoliko na ang mga larawan ng mga santo ay gawing Diyos. So hindi po Diyos-Diyusan. Hindi po lahat na larawan ay Diyos-Diyusan. Di ba? Talagang babaligtarin nila ang turong Katoliko. Hindi pa sila nakontento sa mga pagbaligtad nila niyan. Sinama nila yung tungkol sa contraception. Baligtarin na naman nila na ang turong Katoliko naman ay gagawin nilang masama at sila na ang tama. Mga kaibigan at mga kapatid, yung sa binyag, na noon hindi po pinagbabawal sa pagbinyag ng bata. Pero ngayon, sabi nila, ang mga malalaki lang ang pwedeng binyagan at yung mga bata hindi pwede. Then, tapos sabihin nila, ang Katoliko daw ang nagbago niyan na pwede na daw ang pagbinyag sa bata. Noon daw hindi pwede.
Mga kaibigan at mga kapatid, kung tingnan natin ang history, kung magbasa tayo ng history, wala pong turo ang mga early Christians. First century, second century, third century, walang turo na bawal po ang pagbinyag ng bata. Yung pagtutol sa pagbinyag ng bata, sa nalalaman natin sa history, kung hindi ko nakalimutan, nagsimulan nun yung mga tinatawag natin mga Anabaptist ba yun? Yung sa 1600? Yeah, correct me if I'm wrong. Yung sa panahon na ng Protestantism, ang pagbabawal dahil may talata kasi ng Biblia na kung gagamitan natin ang personal interpretation, magawa natin ang turo na bawal po ang pagbinyag ng bata. Pero hindi po sinabi sa Biblia na bawal ang pagbinyag ng bata. Meron kasing talata ng Biblia na kailangan ang pananampalataya sa binyag. So ang bata daw, wala pang pananampalataya dahil wala pang isip kasi. Hindi pa nila alam kung ano ang tama at mali. So bakit binyagan? No? Dapat may faith muna bago ang binyag. So yung bata wala pang faith, wala pang paniwala, no? So bakit binyagan? Yun ang sabi nila. Pero hindi naman sinabi ng Biblia na kung granting kung ang bata ay wala pang faith, ay hindi siya binyagan. Wala namang turo sa Biblia na ganon. Katulad niyan sa circumcision. Yung sa circumcision noon, no, sa Old Covenant, lahat pwedeng tutuloyin, di ba? Kahit na wala pang alam, no? O wala pang age of reason ang bata. No? Yung tuli o circumcision, pinalitan nyo ng binyag, no, sa Kristyanismo. So kung ang circumcision noon, mabata man o malalaki na, no? Maaring i-circumcise o tuloyin, yun din ang binyag. Dahil kasi yung kailangan ng faith, nag-refer yun sa mga malalaki. Yung pwede nang makatanggap ng turo dahil may isip na. Referido yun sa mga taong pwede na makabasa sa Biblia, pwede nang maturuan. Kailangan nila na sermonan muna bago binyagan, no? Pero yung mga bata, hindi na kailangan dahil wala pang isip eh. At saka, kung aabot na tayo sa tema o sa paksa tungkol sa baptism, tatalakayin natin yan ng mahigi, no? Sa ngayon, kakaunti lang, no, ang ating ibigay sa inyo dahil yan, no, ang mga halimbawa ba na mga turong Katoliko na tama na binago nila. At ang Katoliko pa ang akusahan nila na nagbago ng turo, no? Mali po 'yun. Tingnan niyo, no, itong sabi ni Martin Luther. Ito ang isa sa mga proof natin na yung pagtuturo na masama ang paggamit ng contraception. Hindi yan nagsimula ang turo na yan sa pagdating ng humanibity ng Santo Papa. Kahit na wala pa ang Pope na yon, si Pope Paul VI, hindi pa siya nagsulat sa kanyang encyclical letter na Humanibity, talagang yan na ang turo ng Kristyanismo at kahit na mga Protestante noon. Ganon ang turo. Binago lang yan pagdating ng 1930, yung grupo ng mga Anglicans na kung tutuusin, isang in bad faith ang pagkatatag ng Anglicanism ni King Henry VIII. Biro mo, natatag niya ang Anglicanism na Protestante dahil nagalit siya sa Santo Papa natin. Humiwalay siya sa Katoliko, humiwalay siya sa Santo Papa dahil hindi pinagbigyan ng Santo Papa ang hiling niya na divorce dahil meron kasi siyang nainlaban na ibang babae at gusto niyang hiwalayan ang kanyang legal na asawa. Hindi po pwede yun. One man, one woman ra sa turong Kristyanismo. Hindi po maraming asawa, no? Hindi. So, nagalit siya at nagtatag ng kanyang sariling relihiyon na tinatawag ng Anglican Church.
At yung grupo niya, ang unang nagbago sa turo tungkol sa contraception. Parang political reason to, no? Parang makuha nila ang suporta ng karamihan dahil marami kasing mga tao ang gusto ng paggamit ng contraception, kaya binago nila. Kaya may mga turo sila na ngayon na yung turo nating Katoliko ay gagawin nilang mali. Diba, sino ngayon ang katuparan sa hula ng Isaiah 5:20? Katoliko o sila na nagbago sa turo? Sabi ni Martin Luther, sabi niya, the exceedingly foul deed of Unan, the bestest of riches, no? Kinote niya. Meron siyang sinabi tungkol sa ginawa ni Unan. Sabi niya, the exceedingly foul deed of Unan, yung sa Genesis ba, 38:8-10. The exceedingly foul deed of Unan, the bestest of riches, is a most disgraceful sin. Disgraceful sin daw, sabi niya. So si Martin Luther na nagrebelde sa simbahang Katoliko, hindi niya binago ang turo ng simbahang Katoliko. Dahil tutol din siya sa contraception, sabi niya, mali po ang ginawa ni Unan. Kasalanan, disgraceful sin. Ano pang sabi niya? It is far more atrocious than incest and adultery. We call it unchastity, no? Tinatawag natin itong unchastity. Ano bang Tagalog sa salitang unchastity? We call it unchastity. Yes, sodomitic. Tinawag pa niya itong sodomitic. Yung sa sodomitic, yung rampant ng kasalanan, yung homosexuality, di ba? Pero yung ibang mga Christians, tinawag ito, yung specific na kasalanan ng contraception, tinawag nilang onanism. Yung sodomistic kasing na sin, yung nagsentro sa homosexuality na kasalanan. Pero yung sa contraception, tinawag na onanism. Dahil si Unan kasi ang very clear, no? Malinaw sa Biblia na nag-contraception sa pamamagitan ng withdrawal, pinarusahan ng Diyos ng kamatayan. Di ba? Yung ibang mga Christians, tinawag ang kasalanan ni Unan na ginawa naman ng mga tao ngayon, onanism. Yung sa homosexuality, tinawag yon na sodomism, no? Sodomitic sin, no? Sabi pa ni Martin Luther, for Onan goes into her, that is, he lies with her and copulates, and when it comes to the point of insemination, spills the semen, lest the woman conceive. Surely at such a time, the order of nature established by God in procreation should be followed. Accordingly, it was a most disgraceful crime. Consequently, he deserved to be killed by God. He committed an evil deed, therefore God punished him. So yan ang sabi ni Martin Luther. Turong Katoliko. Sinang-ayunan niya, di ba? Hindi pa siya nag-rebelde sa Pope, sa Katolisismo, hindi niya binago ang turo yan. Yan, na kahit na protestante na siya. Sino pa? Sino pang protestante ang sumasang-ayon diyan? Si John Calvin. Yung merong mga Calvinist ngayon, di ba? Na mga protestante. Yung prime mover nila, di ba si John Calvin? Sabi ni John Calvin, the voluntary spilling of semen outside of intercourse between man and woman is a monstrous thing. Yung ginawa ba ni Unan? Itong sabi ni John Calvin, a monstrous thing daw. Deliberately to withdraw from coitus in order that semen may fall on the ground is doubly monstrous. For this is to extinguish the hope of the race and to kill before he is born the hope for offspring. Sino pa? Si John Wesley. Sabi ni John Wesley, those sins that dishonor the body are very displeasing to God, and the evidence of vile affections. Observe the thing which he Onan did displeased the Lord, and it is to be feared. Thousands, especially of single persons, by this very thing, still displease the Lord and destroy their own souls.
Meron pang reference dito ang binanggit. These passages are quoted in Charles D. Provan, The Bible and Birth Control, which contains many quotes by historic Protestant figures who recognize contraception's evils. Oh, mga kaibigan at mga kapatid, okay, sino ngayon ang nagbago sa turo? Katoliko o yung mga hindi katoliko? Sino ang nagbago sa turo na yan? Yung binanggit ng Iglesia ni Cristo, meron akong video, yung ginamit nilang talata, yung talata naman na ginamit natin. Yung sa Genesis 1:28 na, go and multiply and replenish the earth. Kung sila ang gumamit sa talatang yan, sabi nila, hindi daw itinuloy ng Katoliko sa pag-quote sa bersikulo na yan. Dahil ang banggitin lang daw ng Katoliko ay yung sinabi ng Diyos na go and replenish, fill the earth and replenish it. Yung kadugtong daw na sinabi ng Diyos, and subdue it, hindi daw natin banggitin yung subdue. Ang subdue kasi sabi, control. Ibig sabihin, mag-birth control. Hindi naman tayo tutol sa birth control. Yung birth control na natural family planning, hindi tayo tutol niyan dahil sa turong Katoliko, hindi naman sinasabihan ng mga Katoliko na anak lang ng anak na kahit na walang ipapakain. Hindi naman ganyan. Merong natural family planning, so hindi tutol sa birth control ang ating simbahang Katoliko. Ang tinututulan lang ng Katoliko, yung control, birth control na sa pamamagitan ng contraception. Hindi daw tinuloy natin yung talata sa Genesis 1:28 na go and multiply and replenish the earth and subdue it. Yung subdue daw, tutol daw tayo. Dahil contraception daw, ang ibig sabihin sa subdue o control. Hindi po. Malaking kaibahan ang pagsasabi natin, control at contraception, magkaiba yun. Dahil pwede namang mag-control tayo sa pamamagitan ng natural, hindi contraception. Yung sa talata ng Biblia, ang ibig sabihin po sa control sa Genesis 1:28 na ang tao ay mamamahala. Ang tao ang mag-control sa sanlibutan dahil espesyal siya na gawa ng Diyos. Hindi po sinabi na mag-control ang tao sa pamamagitan ng contraception. Hindi po sinabi sa talatang yon. No? Dahil may nabasa lang silang subdue at ang ibig sabihin sa salitang subdue ay control, contraception na agad ang ibig sabihin. Hindi po ganun, mga kaibigan at mga kapatid. Kung yan ang ibig sabihin sa control, contraception, nagkamali ang Diyos nang pinarusahan niya si Unan nang nag-contraception si Unan. Di ba? Biro mo na yung control na ang tao ay mamamahala sa mundo, sinama yung contraception? Mga kaibigan, mga kapatid, ang tao ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na mamamahala sa mundo. Yan ang ibig sabihin sa subdue the earth. Mamamahala ang tao sa mundo. Pero hindi sinabi ng Diyos na sa pamamahala ng tao, isama yung mga masasamang gawain. Hindi, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil sa pamamahala, merong pamamahala na masama. Example, isang politiko na naging mayor ba o gobernador o presidente ba, pero maaring magkamali siya sa pamamahala. Di ba? Wala pong talata ng Biblia na magkontrol ang mga tao o mamamahala ang tao sa mundo sa pamamagitan ng contraception. Walang turo sa Biblia na ganon, mga kaibigan, mga kapatid. Binaluktot nila ang sitas na ginamit natin. Yung Genesis 1:28, so iniba nila ang pakahulugan. Di ba yun ang tamang turo? Ang tamang interpretation sa bersikulo na yon ay binaluktot nila. Di ba sila ang katuparan sa mabasa natin sa Isaiah 5:20 na ang tama ginawang mali at sa kayong mali naman ginawang tama. Biro mo, kinote nila ang Genesis 1:28 sa pagsuporta sa contraception. For Diyos, Espiritu Santo.
Go and multiply and replenish the earth and subdue it. Yung subdue daw, control, ibig sabihin contraception. Anong klaseng interpretation yan, mga kaibigan, mga kapatid? Mga kaibigan, mga kapatid, kaunti na lang po ang ating oras. Meron pang talata ng Biblia, no, na may video ako nito sa mga pahayag ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Meron silang talata ng Biblia na ginamit sa pagsuporta sa turo nila na yung family planning daw na natural, yung abstinence ba, for example, na yung maghinto muna ang mag-asawa sa pagsisiping dahil mag-fasting sabi nila, yun daw ang immoral. Ginamit nila yung talata naman na ginamit natin, yung unang Korinto 7, no? Versikulo 4 at 5, babasahin natin. Sabi dito sa unang Korinto 7, 4 at 5, sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kaniyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kaniyang asawa. Huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, magsiping na muli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpipigil. Sabi nila, huwag daw ipagkait. Sa kasi, yung sa abstinence kasi, o yung natural family planning, ipagkait ng mag-asawa. Yung pagsisiping. So, sabi nila, yung natural family planning, ang tinutumbok dito na isang immoral. Dahil wag daw ipagkait sa mag-asawa. Yun, dahil part yun sa life nila. Biro nyo mga kaibigan, itong talatang ito, matagal lang ginamit sa Katoliko. May sinabi dito, maliban na lang kung pagkasunduan ninyo. So pwede, sinabi dito, huwag kayong magsiping kung pinagkasunduan ninyo. Dapat talaga magkasundo kayong na hindi magsiping kung kinakailangan. Di ba? Ito, fasting ito. Pero baliktarin nila. Mga kaibigan, mga kapatid, wala na po tayong oras. Sa susunod na pagtalakay natin sa isyong ito tungkol sa contraception, talakayin natin ito ng mabuti, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil binaluktot na rin nila itong talatang ito. Ginamit natin pero iniba nila ang pakahulugan. Okay, mga kaibigan na mga kapatid, dahil wala na po tayong oras, sa pangalan na lang ng ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria, sa lahat ng ating mga church authorities, ito po ang inyong lingkod sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Kasama na sa ating mga kaibigan sa technical side, Danny Lud at Tax Ilumba. Silbert Dundoyano po. Hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Attention to everyone. This is only a replay of a past radio program of Veritas 899.
in the book of Genesis, chapter 1, verse 28, King James Version of the Bible. And God blessed them. And God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Ang talatang ito ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang, avid listeners of this program, ang talatang ito na ginamit ng ating pananampalatayang Katoliko na masama po ang birth control na contraception, o yung magplano tayo sa pamilya sa pamamagitan ng paghadlang sa pagtagpo ng dalawang elemento para makagawa ng bagong buhay. Ang ating simbahang Katoliko ay talagang noon pa tutol sa family planning sa pamamagitan ng contraception. Pero dapat nating alamin o dapat nating malaman na ang pananampalatayang Katoliko ay hindi po tutol sa family planning na naaayon sa kalooban ng Diyos, ang natural family planning. Dahil hindi po turo ng simbahang Katoliko na anak lang ng anak na kahit ang mga magulang alam nilang wala silang ipapakain. Sa Catechism of the Catholic Church, mga kaibigan, mga kapatid, meron akong libro na yon. Ang librong Catechism of the Catholic Church ay tinuturuan po tayong mga Katoliko. Ang mga Katoliko ay tinuturuan ng responsible parenthood. Hindi pa ginamit ang mga salitang yan sa mga proponent ng RH Bill na ngayon ay naging RH Law. Hindi pa ginamit ang mga salitang yan, responsible parenthood, ay talagang noon pa ang simbahang Katoliko. Matagal nang gumamit sa mga salitang yan. Dahil ang pananampalatayang Katoliko ay nagtuturo ng tamang family planning at kasama na doon ang responsible parenthood. Pero nalulungkot lang po tayo ngayon dahil ang salitang responsible parenthood pilit na iniba ang mga pagkahulugan o ang mga prinsipyo sa tamang responsible parenthood. Iniba po sa mga kaibigan o mga kapatid natin ngayon. Bakit iniba nila? At ang ating pananampalatayang Katoliko pa, ang akusahan nila na binago daw natin ang tamang turo tungkol sa responsible parenthood. Mga kaibigan at mga kapatid, ang gusto nating klaruhin sa inyo, gusto nating ipaalam sa inyo na ang tamang family planning o responsible parenthood ay yung mga pamamaraan sa paggawa natin yan, sa paggawa ng mga bagay-bagay para maging responsible ang mga magulang. Hindi po sa lahat ng mga paraan ay ito'y masasabi nating naaayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po lahat ng mga pamamaraan ng tao ay tama na at kalugod-lugod sa harap ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Halimbawa doon ay yung prostitution, yung pagnanakaw, yung robbery,
Sabi ng iba dyan, yun ang hanap buhay namin. Diyan kami nabubuhay sa pagnanakaw. Yung iba naman, yung prostitution, nabubuhay kami diyan. Pero hindi po tama, hindi po kalugod-lugod sa ganyang mga hanap buhay kung ating alamin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po lahat ng mga pamamaraan ng tao ay tama. At itong pagplano sa pamilya sa pamamagitan ng kontrasepsyon, isa ito ang sinasabi nating hindi tama at bawal po, mga kaibigan at mga kapatid, sa harap ng Diyos. Uulitin natin ang talata. Hindi tayo magsawa sa pagbigay sa inyo o pag-remind sa inyo sa mga talatang ito. Bakit gusto nating palaging i-remind ang mga talatang ito? Dahil hindi ito tinuro ng karamihan ngayon. Ang ating mga kapatid na palaging nangangaral sa radyo, tinuturo nila ang mga nilalaman sa Biblia, pero ang tanong po natin, bakit hindi nila itinuturo ito? Bakit nila iwasan ang mga talatang ito? Gusto ko ulit i-quote ulit yung sinabi ni St. Augustine, mga kaibigan at mga kapatid, ng isang tao daw na sabi niya naniniwala siya sa gospel, pero pipiliin lang niya ang gusto niyang susundin. Yung mga nilalaman sa gospel na ayaw niya ay hindi niya susundin. Yun lang gusto niya ang susundin niya. Ang tao daw na yon ay hindi totoo na naniniwala sa gospel. Ang pinaniniwalaan niya ang kanyang sarili, hindi po ang buong gospel, dahil kung naniniwala siya sa buong gospel, kung ano ang itinuturo ng buo sa gospel ay talagang susundin niya, hindi lang yung ilan lang ang tutuparin o susundin niya. So, ang pinaniniwalaan niya, yung taong yon ay sarili niya, hindi ang buong gospel. Tama po si St. Augustine sa sinabi niyang yan. At ang pamamaraan sa pagplano ng pamilya sa pamamagitan ng contraception, hindi po kailanman naging tama yan dito sa ating pananampalataya. At saka dito sa banal na aklat, ang Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Huwag niyong kalimutan yung sa Isaiah 5:20 na tinalakay natin sa ating palatuntunan, no? Last program natin, mga kaibigan at mga kapatid. Binasa natin ang talatang Isaiah 5:20 na may mga tao na ang kanilang ugali yung sabi sa binasa natin, ibaligtad ang isip. Baligtad ng isip, yung sa Isaiah 5:20. Bakit baligtad ang isip? Dahil yung tama ay ginawa nilang mali. At saka yung mali, ginawa nilang tama. Kailan ba naging tama yung hadlangan mo ang dalawang elemento sa pamamagitan ng pagmamahalan para makabuo ng buhay? Yung hadlangan mo, yung pagtagpo ng egg cell ng babae at saka sperm cell ng lalaki sa pamamagitan ng pagmamahal sa kasalan, sa natural law po, bagong buhay na ang posibleng magawa. Pero hinahadlangan ito. Kailan ba naging tama yan dito sa ating pananampalatayang Katoliko? Hindi. Isang mali pero ginawang tama. Iyan ang isa sa mga katuparan sa hula ng Isaiah 5:20 na ang mali ginawang tama. At itong binasa nating talata ngayon sa pagsimula ng ating palatuntunan, ang Henesis 1:28, ating ulitin ito with emphasis, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil binaluktot ito sa iilang mga kapatid natin na hindi na Katoliko ngayon. Pasensya na po kayo, mga mahal nating tagapakinig, kung parang galit tayo o parang naging emotional tayo sa ating palatuntunan ngayon. Hindi ko maiwasan kasi tao lang ako. May emosyon ako.
At talagang nagmamahal ako sa katotohanan. Ang inyong kapatid na Shelbert Dondoyano, Senior alias Veritas po, mga kaibigan at mga kapatid. Mahal ko po ang pananampalataya natin. Mahal ko po ang katotohanan. Kaya nga ang ating call sign ay Veritas. Latin word yan sa salitang katotohanan o truth sa Ingles. Talagang yan ang call sign natin dahil noon pa, truth lover po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Nagmamahal po tayo sa katotohanan. Bakit minahal natin ang katotohanan? Dahil ang katotohanan po ay ang sabi, ito ang makapagbigay sa atin ng totoong freedom o kalayaan mga kaibigan at mga kapatid. Ang katotohanan. Dahil ang kamalian ay yung mga hindi totoo, yung mga lie, no, kumbaga sa English, iyon ay makabigay ng hindi mabuting pamumuhay sa ating mga kaibigan, mga kapatid. Pagpatawad niyo sa Veritas dahil may ibang iniisip. Hindi tuloy na salita ang gusto niyang isalita. Dahil may ibang iniisip natin na nag-atubili po tayo kung ito ba'y dapat nating sasabihin dito sa ating palatuntunan o hindi. Itong talatang Hinesis 1:28, mga kaibigan at mga kapatid, impartial, tinalakay natin ito ng kaunti. Tinalakay ito natin ng kaunti. Gusto nating uulitin at i-expound ng maayos at mabuti. Ang dahilan po natin dahil itong talatang ito, sabi ko sa last program natin, ito ang ginamit nating talata, isa sa mga talata ng Biblia sa pagpatunay natin, no, sa ating pananampalatayang Katoliko na ang utos ng Diyos ay yung pagpaparami, no, replenish the earth. Go and multiply and replenish the earth and subdue it. Sabi kasi ng mga ministro ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, hindi daw tinuloy natin ang pagbabasa nito. Dahil ang mga Katoliko daw, ang ating daw mga kaparian, ang babasahin lang sa talatang ito, yung sinabi dito na go and multiply and replenish the earth. Hindi daw ituloy ang pagbabasa dahil ang sugo o ang utos na nagsasabi na go and multiply and replenish the earth, may karugtong pa na utos. Itong sabi dito na subdue it. O sa English, ang salitang subdue, isa sa pakahulugan nito ay control. Control. O ito daw ay hindi itutuloy ng mga kapariang Katoliko. Dahil ang babasahin lang ay yung go and multiply and replenish the earth. Iniwasan daw ng mga kaparian ang pagbasa ng tuloy sa utos ng Diyos, sa karugtong ng utos ng Diyos na sabi niya, and subdue it. Mga kaibigan, mga kapatid, uulitin ko sa inyo, hindi kailanman, wala akong nabasang turo ng simbahang Katoliko na iniiwasan nila itong karugtong na utos ng Diyos. Dahil sa pagkaalam ko, wala kahit na isang pari ang nag-quote o gumamit sa talatang ito na iniwasan niya ang utos ng Diyos sa karugtong na utos ng Diyos dito. Yung sinabing, go and multiply and replenish the earth and subdue it.
Wala akong nakitang pari na iniwasan ito. Mga kaibigan at mga kapatid, dahil yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ang subdue it dito, iniba nila ang pagkahulugan. Ang Katoliko, hindi iniwasan ang utos ng Diyos dito, mga kaibigan at mga kapatid, na subdue it and control. Ang subdue dito o control, hindi po ibig sabihin na contraception, na mag-contraception ang tao. Dahil ang salitang subdue o control sa Bibliang Tagalog na binasa natin sa naunang programa natin sa radyo, binasa natin ang Bibliang Tagalog, hindi po contraception ang ibig sabihin sa salitang control dito. Gusto nating uulitin ang pagbasa sa Bibliang Tagalog, mga kaibigan at mga kapatid. Hintayin lang ninyo. Pag sinabi kasing control, hindi agad ibig sabihin control yung birth control na contraception. Dahil ang mga salitang birth control pa lang, hindi po pag sinabing birth control yung contraception na pamamaraan. Dahil yung natural family planning, birth control din yun. Pero sa natura na pamamaraan, hindi artificial at yung ano pa dyan na contraception. So pag sinabing birth control, dalawang klase po yan. Yung birth control, natural family planning, at saka yung artificial. Yung natural family planning, wala pong contraception. Pero sa artificial, lahat puro contraception, di ba? Oh, yung sinasang-ayunan o yung pinahintulutan ng simbahang Katoliko ay yun lang natural na walang contraception. So yung natural family planning, masabi din natin na control, pero hindi contraception. Pero sa hindi ko pabasahin ang Bibliang Tagalog, mga kaibigan at mga kapatid, gusto ko lang ipaalam sa inyo, dahil meron kasing nag-argue na ano po ba ang kaibahan sa contraception at saka yung natural family planning, na halimbawa yung rhythm at saka yung abstinence. Dahil sabi nila, yung abstinence daw, para kung intindihin, contraception na din yon, dahil iniiwasan sa natural family planning ang pagtagpo ng egg cell ng babae at saka lalaki. So, pareho ra daw yon, no, sa yung contraception at saka yung natural family planning, dahil yung natural family planning daw parehong iniiwasan ang pagtagpo ng yung egg cell ng babae at sperm cell ng lalaki. Di ba wala daw kaibahan yung natural family planning at yung contraception? Mga kaibigan at mga kapatid, mali po yon. Kung ganun ang pag-iisip ninyo, mali po yon. Dahil yung sa contraception kasi, yung pagtatalik o yung pagsisiping ng mag-asawa, kung pareho silang yung ang lalaki ay hindi baog at saka yung babae naman ay fertile, so kung magsisiping sila, no, sa pagmamahalan nila, talagang may dalawang elemento sila na kung gagawin nila ang pagmamahalan, i-express nila ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng pagsisiping nila, talagang makabuo sila ng bagong buhay. Yon ang natural law. Pero sa yung natural family planning, wala pong dalawang elemento na makagawa ng buhay. So walang paghadlang na ginagawa, dahil halimbawa kung ang babae ay hindi fertile, no, yung family planning na rhythm na pamamaraan, ang babae ay hindi fertile at saka yung lalaki lang, no, mga kaibigan at mga kapatid. So sa pagtatalik nila, wala pong hinahadlangan na dalawang elemento, dahil yung isa wala siya. So sa pagtatalik nila walang magawang pagtagpo
No, walang magawang pagtagpo ng dalawang elemento, mga elemento na komponente sa paggawa ng bagong buhay. So, walang hinahadlangan. Walang hinahadlangan na posibleng magawa na buhay dahil walang mangyayaring pagtagpo ng egg cell ng babae at saka sperm cell ng lalaki. So walang pagtagpo na magawa sa pagsisiping nila. So walang contraception. Hindi nating masabi na contraception yung natural family planning. Dahil walang hinahadlangan na dalawang elemento na pagtagpo. Samantalang yung contraception, especially yung artificial, very clear, klarong-klaro na hinahadlangan po ang pagtagpo ng dalawang elemento. Ibig po sabihin, yung egg cell ng babae at saka yung sperm cell ng lalaki na mga elemento na sa pagtagpo ay talagang makagawa ng bagong buhay. So, yung sa natural family planning na sinang-ayunan o pinahintulutan ng simbahang Katoliko, hindi po contraception yan. Dahil sa sinabi na natin, ang ibig sabihin sa salitang contraception ay yung hadlangan ang pagtagpo ng dalawang elemento. Yung egg cell ng babae at saka sperm cell ng lalaki, yun ang contraception. Pero kung walang paghadlang, dahil halimbawa, kung may problema may problema ang organ ng babae at o vice versa sa lalaki. For example lang, impotent ang lalaki o di ba kaya ang babae, no? Kahit isa lang sa kanila ang impotent, no? Mga kaibigan at mga kapatid, no? Ang not able to produce an offspring, no, mga kaibigan, mga kapatid, kahit isa lang sa kanila. Sa pagtatalik nila ay talagang wala silang magawa na buhay. Dahil wala kasing magawang pagtagpo sa dalawang elemento na makagawa ng buhay. So walang magawang hadlang sa dalawang pagtagpo, no? Dahil ang kailangan kasi sa pagsasabi nating hinahadlangan ang dalawang elemento, talagang dalawa ang magtagpo para makagawa ng buhay. So kung isa lang, no, ang lalaki, tapos ang babae ay infertile o hindi fertile, so walang magawang pagtagpo sa pagsisiping nila. So walang contraception ang magawa nila, mga kaibigan at mga kapatid. So yan ang sinang-ayunan ng simbahang Katoliko o pinahintulutan dahil hindi po labag sa natural law. Dahil wala kasing mangyayaring pagtagpo, no? Pero yung pagsisiping o sa pagmamahalan na pareho silang fertile o ang babae ay may egg cell at saka yung lalaki ay may sperm cell. So sa pagmamahalan nila talagang magtagpo ang dalawang yon. So kung hadlangan yon, yun na ang contraception. So yun ang kaibahan, mga kaibigan at mga kapatid, sa yung natural family planning at saka artificial family planning. So sa sinang-ayunan ng Katoliko, pinahintulutan ng Katoliko na natural family planning, hindi po yan contraception. Bakit binanggit natin ito? Dahil meron kasing mga kritiko natin, kung masama daw yung contraception, sabi nila, yung daw family planning na rhythm, for example, at saka yung abstinence, sabi nila, contraception man daw. Yun. Pareho ra daw yung artificial family planning at saka yung natural family planning, pareho daw na hinahadlangan ang pagtagpo ng dalawang elemento na makagawa ng buhay. So, ating sinagot yan ngayon na hindi po contraception ang natural family planning dahil wala pong hinahadlangan ng dalawang elemento dahil sa pagsisiping ng mag-asawa, hindi sila able. Hindi sila maaring makagawa dahil hindi fertile ang babae. At saka yung abstinence, by the way mga kaibigan at mga kapatid, kung babasahin natin ang mga early Christians, yung original na family planning nila,
walang pagsisiping ang gagawin nila. Yung purely abstinence. Purely abstinence. Ibig sabihin, magkasundo silang na wag mo nang magsiping. Yun ang original na natural family planning. Yung rhythm na yung magbilang lang ng araw, yung tingnan ang kalendaryo, yan, sa huli na yan na pamamaraan. Sa huli na yon na pamamaraan. Pero yung original na natural family planning, talagang walang pagsisiping na gagawin dahil magkasundo ang mag-asawa na dahil hindi pa nila kaya na manganak pa, magkaanak. So ang gagawin nila, magkakasundo sila na wag mo nang magsisiping. So yon. So walang contraception na magawa nila. Dahil wala silang sexual contact, mga kaibigan, mga kapatid. So sa sinabi na natin ngayon na hindi po contraception ang natural family planning dahil walang magawang pagtagpo na dalawang elemento na komponente para makagawa ng bagong buhay. Dahil absent po ang dalawa. O kung merong isa lang pero hindi dalawa, hindi po. Kailangan po ang dalawang elemento na galing sa babae at lalaki. So mga kaibigan, mga kapatid, yon ang masasabi nating kung hadlangan yung dalawang pagtagpo, yun na ang contraception. Pero kung walang magawang pagtagpo, hindi po yun contraception. Mga kaibigan at mga kapatid. Itong Henesis 1:28, mga kaibigan at mga kapatid, yung control dito, ito na, babasahin natin ang talata ng Biblia sa Bibliang Tagalog. Henesis 1:28 sa Bibliang Tagalog. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So ang ibig sabihin sa salitang control o subdue, dito mga kaibigan at mga kapatid, ay mamamahala. Na ang tao, inutusan ng Diyos dito sa kaniyang utos na magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak at buong daigdig. Utos ng Panginoon yan, at ang karugtong na utos, hindi po ito iniwasan ng Katoliko sa tamang pakahulugan. Ang karugtong na utos dito, and subdue it or control it, sa Bibliang Tagalog, ang ibig sabihin, at kayo ang mamamahala nito. Ito ang ibig sabihin sa salitang kontrol. Yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ang pipiliin nilang salin, yung supilin. Pero sa Biblia ko dito, wala akong nabasang supilin. Pero binasa natin ang diksyonaryo, isa sa pakahulugan ng salitang subdue at control, subdue o control, ay yung supilin. Dahil bakit pinili nila ang Tagalog na salita na supilin? Dahil ang salitang supilin kasi parang synonymous yan, parang kapareho ang kahulugan sa pag-contracept natin, yung mag-contraception tayo, yung hadlangan ba? Ang pagtagpo ng dalawang elemento para makagawa ng buhay, no? Yung elemento na galing sa babae at lalaki. So, kaya pinili nila ang salitang supilin. Pero mga kaibigan at mga kapatid, ang tama po na napakahulugan sa salitang subdue at control sa Henesis 1:28, itong Bibliang dala ko, na ang ibig sabihin sa salitang subdue at control ay mamamahala, na inutusan ang tao ng Diyos, inutusan ang tao ng Diyos na magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Ito ang ibig sabihin. Pag sinabing mamamahala ang tao sa mundo, hindi po ibig sabihin na mag-contraception. Mali po yung contraception, yung binasa na nating talata sa Henesis 38:8-10, na hinadlangan ni Unan ang pagtagpo
sa sperm cell niya at saka yung egg cell ng babae na sinipingan niya na asawa ng kapatid niyang namatay. So mga kaibigan, mga kapatid, hindi na natin uulitin pa yung buong pangyayari tungkol kay Unan dahil natalakay na natin yon, mga kaibigan at mga kapatid, sa nakaraang palatuntunan natin. Ang ngayon, dito tayo, in-expound natin ng maigi itong bersikulo na ginamit natin mga Katoliko pero binaliktot ng mga ministro mga kapatid nating ministro ng Iglesia ni Cristo. Iniba nila ang pagkahulugan. Ang control daw dito o subdue, ibig sabihin iyong mag-contraception. Hindi po ganon, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya pinili nilang salin sa Biblia pero hindi ako nakabasa ng ganong salin. Yung subdue at control na sinalin na supilin. Pero kung meron mang Biblia na ganon, ayaw ko sa salin na ganon dahil magulo ang pag-iisip ng tao. Dahil maisip nila na yung pamamahala dito o control o subdue, iisipin nila na mag-contraception ang mga tao dahil yung salitang supilin kasi parang harsh na word yon, mga kaibigan, mga kapatid. Pero ang Biblia natin na Tagalog na dala dito, hindi po supilin ang pagkahulugan. Ang ibig sabihin na ang tao na sinugo niya na magpaparami, punuin ang lupa, punuin ng daigdig at ang karugtong na utos, at kayo ang mamamahala nito. Hindi po ito iniwasan ng Katoliko dahil totoo naman ito na ang tao na espesyal na gawa ng Diyos ay talagang binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos na mamamahala sa mundo dahil siya ang espesyal na creation, espesyal na gawa ng Diyos, no, ang tao. Pero sa pamamahala, hindi po tayo inutusan ng Diyos na yung mga maling estilo, maling mga pamamaraan sa pamamahala ay hindi po yan dapat gagawin natin. Sa sinabi ko na, hindi po lahat ng mga paraan ng tao sa pamamahala ay wasto. Hindi po lahat. Dahil halimbawa, yung pamamahala ng ating mga kapatid na nasa gobyerno. O yun, for example, yung opisina ng mayor, opisina ng gobernador, opisina ng presidente, opisina ng pamamahala yon, mga kaibigan at mga kapatid. Pero sa pamamahala nila, hindi po sila obligado na mamamahala sila sa pamamagitan ng hindi mabuti. So, dapat mamamahala sila sa wastong pamamahala, hindi yung masasamang pamamahala. So, itong control, family planning, ganun din, hindi lahat na family planning, hindi lahat na pamamaraan sa family planning ay tama. Katulad sa pagsasabi po natin na sa hanap buhay, hindi po lahat na pamamaraan sa hanap buhay ay tama dahil sinabi natin kanina, may mga tao o mga kapatid natin na sinabi nila yung pagnanakaw ay pamumuhay daw yon. Dahil doon daw sila namumuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw at saka yung iba naman sa pamamagitan ng prostitution. Sila nabuhay. Pero hindi yan sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa utos po ng Diyos, hindi po lahat tama. Meron pong masama. At katulad for example, yung gusto nilang ipasa yung bill daw na gusto nilang gawin na divorce bill. Gusto nila ang divorce bill pero hindi payag ang simbahan dahil labag yan sa kautusan ng Diyos. At saka yung same-sex marriage, gusto nilang ang ating bansa naman ay gagaya sa ibang bansa na merong ganon na batas na payagan na yung lalaki sa lalaki na mag-asawa. Hindi po ganon. Tutol yan. Ang tutol ang simbahan yan dahil labag yan sa mga aral ng ating pananampalataya pero gusto nilang gawing tama. Mga kaibigan at mga kapatid, mag-reflect naman kayo sa Isaiah 5:20. Kailan ba naging tama ang same-sex marriage sa kayong divorce? Itong contraception, kailan ba naging tama, mga kaibigan at mga kapatid? So,
Ang Henesis 1:28 na ginamit nating mga Katoliko na ang Diyos nag-uutos sa atin na magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at saka ang karugtong ng utos ng Diyos dito na sabi ng mga ministro na iniwasan daw nating mga Katoliko, hindi po natin iniwasan ito sa tamang pakahulugan. No, ang utos ng Diyos dito na unsubdue it o control it, ang ibig sabihin dito sa Bibliang Tagalog na binasa natin, sinabihan ng Diyos at kayo ang mamamahala dito. Ito ang sabi ng Diyos sa karugtong niyang utos. Hindi po mag-contraception ang mga tao o yung magpalaigit o ano yun? Iyong kondom o ano pang iba-ibang contraception, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po yan ang ibig sabihin dito. Mga kaibigan at mga kapatid, ang control o subdue na ibig sabihin dito na ang mga tao ay mamamahala sa mundo, at sa pag sinabing mamamahala ang tao sa mundo ay yung pamamahala na wasto, hindi yung mali. Mga kaibigan at mga kapatid, kailan ba naging tama yung contraception? So kung tama ang pakahulugan ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ibig sabihin, nagkamali ang Diyos sa paghatol niya, sa pagpataw niya ng parusang kamatayan kay Unan nang nag-contraception si Unan sa Henesis 38:8-10, mga kaibigan at mga kapatid. Basahin ninyo ang mga talatang yan. Basahin ninyo. Henesis 38:8-10. Klarong-klaro dyan. Si Unan nag-contraception. Hinadlangan niya ang pagtagpo ng kanyang sperm cell at saka yung egg cell ng babae na kapatid, asawa ng kapatid niyang namatay. Na kung uulitin lang natin ng kaunti ang istorya, na sa batas po kasi ng mga Hudyo noon, kung mamatay ang lalaki na buhay pa ang kanyang kapatid na lalaki, at yung lalaking yon buhay pa ang asawa, wala silang anak, sa batas ng mga Hudyo noon, yung lalaking hindi pa namatay, yung kapatid bale, talagang bigyan niya ng anak yung kapatid niyang lalaking namatay na buhay pang asawa. Ibig sabihin, ang kapatid talagang ang kapatid na buhay pa, bigyan niya ng anak yung kapatid niyang namatay dahil buhay pa ang asawa. Yun ang batas nila noon. Pero hindi ginawa ni Unan yon. Sinipikan niya ang asawa ng kanyang kapatid, pero hinadlangan niya ang pagtagpo sa similya na o sa sperm cell niya at saka yung egg cell ng babae. Dahil hindi niya gusto na magkaanak sila. Dahil nasa isip kasi niya, hindi mapa sa kanya dahil sa batas nila, pag-aari ng kanyang kapatid kahit napatay na. So hinadlangan niya ang pagtagpo ng kanyang sperm cell o sa similya niya at saka yung egg cell ng babae. So nagalit ang Diyos, pinatawan siya ng kamatayan. So yan ang very clear sa talata ng Biblia na mali po ang contraception. Pero sabi ng mga Protestante na gustong iiwas sa turong Katoliko tungkol yan, sabi nila pinarusahan daw si Unan hindi dahil nag-contraception siya. Pinarusahan daw siya ng Diyos dahil hindi niya tinupad yung batas ng mga Hudyo noon na bigyan niya ng anak ang kapatid niyang namatay na buhay pang asawa. Yun daw ang rason bakit pinarusahan ng Diyos ng kamatayan si Unan. Pero mali yun, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit? Kung basahin natin ang Biblia, kung ang kasalanan ng tao noon, iyon lang hindi pagtupad sa utos, sa batas na sa pagbigay ng anak sa kapatid niyang namatay na buhay pang asawa, kung yan lang ang atraso niya o kasalanan, hindi po death penalty ang ipataw sa inyo. Yung public humiliation lang. Yung ipahiya ka lang sa publiko pero hindi ka papatayin. Yan ang parusa sa inyo kung yun lang ang kasalanan mo. Pero bakit hindi public humiliation ang pinataw sa kanya? At saka Diyos pa ang nagpataw sa kanya ng kamatayan, hindi public humiliation. So yung mga Jewish and original Christian commentator po, mga kaibigan at mga kapatid, pinarusahan po si Unan ng Diyos ng kamatayan dahil nalabag niya ang natural law.
na sa pagtagpo ng dalawang elemento na makagawa ng buhay, hinadlangan niya. So, nalabag niya ang natural law. So, ang Diyos ang nagpataw sa kanya ng parusang kamatayan. So, mga kaibigan, mga kapatid, so, contraception ang dahilan kung bakit pinarusahan ng Diyos ng kamatayan si Unan. Hindi po dahil linabag lang niya yung batas ng mga Hudyo noon na kailangang bigyan niya ng anak ang kapatid niyang namatay na buhay pangasawa. Mga kaibigan, mga kapatid, kaya basahin niyo ang Biblia ninyo lahat kung ano ang mga nilalaman. Unawain natin ang istorya ng salvation o kaligtasan. Huwag lang pipiliin lang natin ang gusto. Tandaan nyo yung sinabi ni St. Augustine na kapag naniniwala tayo sa gospel, ang buong gospel ang paniwalaan natin, huwag yung parte lang. Dahil kung pipiliin lang natin kung ano ang mga nakasulat sa gospel at hindi natin tuparin yung iba, hindi po totoo na ang buong gospel ang pinaniniwalaan natin. Ang pinaniniwalaan natin ang ating mga sarili, ang ating mga gusto. Dahil yung hindi natin gusto sa gospel, ayaw nating sundin. Mga kaibigan, mga kapatid. So very clear dito sa Genesis 38:8-10 na nagalit ang Diyos sa ginawa ni Unan na nag-contraception siya. Bakit hindi natin tinuro ito? Dahil pinabayaan natin na tayo ay maging kasama sa katuparan, mga taong katuparan sa hula ng Isaiah 5:20. Isaiah 5:20 na mga taong ginawa nila na yung tama ay ginawa nilang mali at saka yung mali ginawa nilang tama. No? Isaiah 5:20. Ang mali ginawang tama. Mga kaibigan, mga kapatid, sabi pa ng Santo Papa natin, yung si Pope Benedict XVI, mag-ingat daw tayo sa ating panahon ngayon dahil naghahari daw yung tinatawag nating relativism. O sinabi niya, dictatorship of relativism. Yung pagbago-bago daw ng katotohanan. Na iba daw ang katotohanan nila at iba naman sa kabila, yung sa iba naman iba. Pabago-bago daw ang katotohanan. Wala daw absolute truth. Mag-ingat tayo sa kultura natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po ganon dahil absolute truth na may Diyos. Absolute truth na ang Diyos ay nagtatag ng simbahan dito sa yuta sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Absolute truth po ang tinuro ng simbahan. Wala pong dictatorship of relativism. Pero yan ang naghahari ngayon sa mundo. Dahil gusto nilang baguhin ang gusto nilang baguhin. Iniwanan nila ang orihinal na turo. Mga kaibigan, mga kapatid, itong huling kakaunting panahon na natira sa ating palatuntunan ngayon, pag-usapan naman natin yung talata ng Biblia na ginamit pa rin nating mga Katoliko na tama po yung family planning na natural, yung magkasundo ang mag-asawa na hindi muna magsisiping, mag-fasting sa muna, o mag-focus muna sa pananalangin, wag munang magsiping para masunod nila ang gusto nilang masunod, na wag munang gawin nila yon para sa rason na mag-fasting sila, at saka yung rason dahilan na kung hindi nila kaya na mag-anak pa sa ngayon, yung mag-abstain muna sila. Ibig sabihin mag-fasting sila. Biblical yon, mga kaibigan at mga kapatid. Biblical ang turong Katoliko tungkol sa natural family planning. Yung sita sa Biblia na unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 4 at 5. Pero anong nangyari ngayon, mga kaibigan at mga kapatid? Ang bersikulo na ginamit natin, ginamit din ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, pero iniba din nila ang pakahulugan. Yung sa Genesis 1:28, binaluktot o iniba nila ang pakahulugan. Itong sa unang Korinto naman, 4, versikulo 4 at 5 na ginamit nating mga Katoliko,
sa pagbigay sa inyo ng patunay na tama po yung natural family planning, pero minasama nila yung natural family planning. Ang talata na ginamit natin, ginamit din nila, pero iniba nila ang pakahulugan. Kaya mag-ingat kayo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga mangangaral dito sa mundo. Dahil natutupad po ang sinabi ng Panginoon, sinabi ni San Pablo na sa mga huling araw, magsidatingan ang mga huwad na mangangaral, yung mga mini o hindi totoong mangangaral na iligaw tayo sa katotohanan, mga kaibigan at mga kapatid. Mga kaibigan, mga kapatid, parang nagkamali ako sa pag-quote ninyo ng talata. Hindi pala unang Korinto 4. Unang Korinto Kapitulo 7. Hindi po 4, no? Sorry, no? Correction, no? Irata po, mga kaibigan, mga kapatid, no? Inamin po natin ang kamalian natin, no? So pag-quote ng bersikulo, no? Inong kinote natin yung unang Korinto 4 at 5. Hindi po, no? Dahil sa open natin, no, sa ating Biblia, unang Korinto po, Kapitulo 7, versikulo 4 at 5. Ito ang ginamit natin, no, sa simbahang Katoliko na tama po yung natural family planning na mag-abstain, no? Dahil sa pagbasa po natin ng history kasi, yung original na family planning, hindi yung rhythm. Yung rhythm kasi, pahintulot yon ng simbahang Katoliko sa mga huling araw na. Pero yung original na family planning, talagang walang pagsisiping na gagawin. Yung abstinence. Yung sa rhythm may abstinence naman, pero magka-count lang, magbilang lang ng araw at saka tingnan yung kalendaryo, no? 'Di ba? 'Yon ang rhythm. Pero sa yung original na family planning, yung sa historical family planning, no, sa natural family planning, talagang abstinence lang, no? So hindi gagamit ng kalendaryo ito. Dahil purely fasting. Ito ang ginamit natin, pero ginamit din ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Pero iniba nilang pakahulugan at sinabi nila, yung natural family planning, sabi nila, yun daw ang immoral. So para sa atin, tama itong natural family planning, pero minamali nila, di ba? Yun ang katubaran sa sinabi ng Isaiah 5:20 na ang tama, ginawang mali. Yung sa contraception, yung ginamit natin sa Genesis 38:8-10, no, yan, no, nag-contraception si Onan. Mali yon dahil pinarusahan siya ng Diyos. Pero ang ating mga kapatid ngayon ng mga Iglesia ni Cristo ng mga ministro nila, at saka hindi lang mga Iglesia ni Cristo, yung mga protestante na sumang-ayon sa contraception. O ginawa nilang tama yung mali, no? Mali yung contraception, ginawa nilang tama. Sila ang katuparan sa Isaiah 5:20. Pero ang Isaiah 5:20 hindi lang nagbanggit na yung mali ginawang tawa. Hindi lang mali ginawang tama. Meron namang tama na ginawa nilang mali. Itong natural family planning po, biblical, no? Itong turong Katoliko, natural family planning na mag-abstinence o mag-fasting. Pero sabi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, mali daw yun, immoral daw yun. Yung tama na turo natin, minamali nila. So ang katuparan sa sinabi ng Isaiah 5:20 na ang tama, ginawang mali, usta sa katuparan nito ay itong mga kapatid nating mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Dahil yung natural family planning, minamali nila kasi. Ito, babasahin natin.
sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag mo nang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos magsiping na muli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang mababasa natin sa unang Korinto 7, 4 at 5. Sa pagbasa ng mga ministro nito, sasabihin nila, mali pala yung natural family planning na mag-abstain o hindi magsisiping ang mag-asawa. Dahil sabi daw dito, huwag ipagkait. Dahil yung sa rhythm at saka yung abstinence, ipagkait ng dalawa ang pagsisiping. So sabi nila, immoral yon. Sabi dito sa unang Korinto 7, 4 at 5, hindi ganun ang sinabi dito mga kaibigan at pagkapatid. Ang ibig sabihin dito na huwag ipagkait sa sitwasyon na wala pong problema ba? Wala silang inisip ba na wag muna tayong magsiping ngayon dahil problema po tayo dahil marami na tayong anak. Ibig sabihin, walang ganon na implication dito. So, ibig sabihin kayo mag-asawa. For example, bago kayong mag-asawa, so hindi nyo inisip na nagka-problema kayo sa pera. So, dyan, bakit ipagkait ang inyong mga sarili? Yung pagsisiping, one of the expressions of love yon. So, huwag niyong ipagkait dahil mag-asawa kayo. Kasama yon sa pamumuhay nyo yung procreation. Yun ang ibig sabihin, huwag ipagkait. Pero kung halimbawa, problema kayo sa pera, na anak kayo ng anak tapos wala kayong ipapakain, ibang rason na naman yan, ibang sitwasyon na yan. So dapat kayong mag-usap, dapat kayong magkasundo na huwag mo nang magsiping. Sinabi dito na kung magkasundo kayo na huwag magsiping para, for example, mag-fasting kayo para makapokus kayo sa pananalangin. O di kaya'y nasa isip ninyo o sa sitwasyon ninyo na huwag muna ngayon dahil dami na nating anak, 5 na, tapos hindi tayo financially stable. So talagang magkasundo kayo kung kinakailangan. Hindi bawal yan, no? Sabi dito, huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag mo nang magsiping. Malinaw dito mga kaibigan at mga kapatid, huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag mo nang magsiping, upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. So dito ang reason lang na binabanggit yung pananalangin. Ibig sabihin mag-fasting sila muna para maiukol nila sa pananalangin. So pwede pala kung magkasundo. Yun ang sa Katoliko na natural family planning, fasting yun. Kung mag-fasting ang mag-asawa, hindi sila muna magsisiping, so anong gagawin nila? Mag-focus sila sa pananalangin. Di ba? Para huwag silang matukso. At saka if ang sitwasyon ay ganito, halimbawa, hindi sila problema sa pera, financially stable sila. So bakit ipagkait nila ang dalawa? Di ba? So mali naman kung ipagkait nila ang kanilang mga sarili sa pagsisiping, especially kung financially stable sila. Huwag naman dahil ang resulta naman siguro niyan, magkasala siguro ang lalaki dahil humanap siya ng iba, di ba? Yan ang ibig sabihin sa talatang yon. Na kapag walang problema, financially stable ang mag-asawa, dapat huwag ipagkait nila ang pagsisiping. Yon ang ibig sa talatang yon, no? Ang unang Korinto, Kapitulo 7, 4 at 5.
Pero kung magkasundo sila, dahil kinakailangan, una, yung ang rason ay pananalangin, at saka yung, for example, kapos sila sa pera, so mag-abstain sila. So biblical po, mga kaibigan at mga kapatid, yung natural family planning na tinuro ng simbahang Katoliko. Mga kaibigan na mga kapatid, wala na po tayong oras. Okay, hanggang sa susunod muli. Sa pangalan ng ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria, sa ating mga church authorities po natin, sa pangalan ng ating Santo Papa at mga obispo at mga kaparian, ito ang inyong lingkod sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kasama ang ating mga kapatid sa technical side, Danny Lou Tax Ilumba, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.